Isang magandang hapon po ulit sa inyong lahat. Kumusta po kayo lahat diyan sa Pilipinas? At una sa lahat, binabati ko po ang ating butihing pastor na si Pastor Nel Gakutan, kasama ng kanyang may bahay na si Sister Rose at ang kanilang 4 na anak. Hallelujah. Ganyan din naman sa ating mga kapatid dyan sa pananampalataya. Hello po sa inyong lahat mga kapatid. At naway ang pagpapala ng Diyos ay patuloy na sumainyong palagi, sumaating lahat, at patuloy pang itong sumagana. Hallelujah. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta ninyo sa gawain ng Diyos dyan sa lugar ng Quezon City, Commonwealth. Sa walang sawang pagsuporta ninyo. At naway ang Diyos ang magbalik ng ganti sa bawat isa. Amen. Hallelujah. At ganyan din sa mga mananampalataya o mga tagapakinig, masugid na tagapakinig ng pangangaral at pagpapahayag ng salita ng Diyos mula sa Jesus the Only Way Family Church. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pakikinig. Hallelujah. At naway ang pagpapala ng Diyos ay patuloy din pong sumagana sa bawat isa sa maraming bagay at iba't ibang bagay sa ating buhay. Hallelujah. Noong nakaraan ako po ay nangaral patungkol po sa sins of the mind o mga kasalanan sa isip, sa magitan ng isip. Hallelujah. Alam ko po na meron po tayong maraming natutunan sa pagbabahagi ko ng banal na salita ng nakaraang weeks. Hallelujah. About the sins of the mind. At hindi po ako nagsasawa na patuloy na magbahagi ng salita ng Diyos sa bawat isa, sapagkat ito po ay required. Hallelujah ng ating Panginoong Diyos. Ang sabi po sa Mateo 28, talatang 19-20, nagawin ninyong alagad ang lahat ng bansa. Bautismuhan niyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, at turuan ninyong sumunod sa lahat ng ipinabuutos ko. Hallelujah. Kaya ito po isang the Great Commission na ibinigay ng Diyos sa mga disipulo bago siya magbalik sa ating Amang nasa langit. Hallelujah. Ibinigay niya ang pangangaral, inihabilin niya, ipagpatuloy ng mga disipulo ng Panginoong Kristo ang pangangaral ng salita ng Diyos. Sapagkat ito po ay napakahalaga. Hallelujah. Hallelujah. Kaya sa hapong ito, o sa oras na ito, nais ko pong mangaral muli ng salita ng Diyos. Subalit bago po tayo magsimula sa pangaral ng salita ng Diyos sa hapong ito, nais ko po munang hikayatin ang bawat isa na tayo po ay manalangin. Hingin po natin ang lakas at ang kapangyarihan ng Diyos at ang kanyang patnubay ngayong hapon. Idalangin natin na ang Diyos ay patuloy na kumilos sa ating kalagitnaan ngayong hapon, mangusap siya. Hallelujah. Sa bawat isa. At naway maging matagumpay ang pangangaral na ito ng salita ng Diyos ngayong hapon. Sapagkat wala po akong kayang gawin kung wala po ang Diyos sa aking buhay. Kaya tayo pong lahat ay manalangin. Amang banal o Diyos na makapangyarihan sa lahat sa oras na ito, patawarin mo po kami o Diyos sa aming mga pagkakasala. Linisin mo Lord ang aming mga kasalanan, ang aming pong kaluluwa. Ano man ang dumi, mga naging bunga ng kasalanan o Diyos sa aming puso, sa aming isip, sa aming kaluluwa, Panginoon o Diyos, patawarin mo po kami sa oras na ito. At iyong linisin at hugasan ang lahat ng aming mga kasalanan, at patawarin mo po kami o Diyos. Ang aming pong kaluluwa o Diyos, Ama, iyong linisin sa magitan po ng iyong banal na dugo, upang hindi maging hadlang, Ama, sa aming pakikinig, paglilingkod sa iyo, Lord, sa araw-araw at sa hapong ito, ang aming mga kasalanan ng Diyos. At hindi ito maging daan o pamamaraan ng kaaway upang kami Lord alayain dahil sa aming mga kasalanan.
Dakilang Diyos, sinasamo namin sa iyo na patawarin mo po kami, linisin sa lahat ng aming pagkakasala. At sa oras nito, Panginoon, salamat po sa pagpapatawad mo, sa paglilinis mo, paghuhugas mo sa aming mga karumihan sa aming kaluluwa, Panginoon. God, samahan mo po kami, O Diyos, ngayong hapon, O Diyos, sa aming pagkakatipon upang ibahagi, makinig, O Diyos, ng iyong banal na salita. At ako, Panginoon, bilang yung lingkod, Lord, ay ilagay mo sa iyong likuran. Ito ikaw ang siyang patuloy mahayag sa aming buhay sa hapong ito, Lord. Pangunahan mo po, O Diyos, ang iyong lingkod, Panginoon. At ikaw ang siyang patuloy na kumilos, Panginoon, sa makapangyarihang paraan. Puspusin mo, Panginoon God, ang iyong mga anak, Lord, ng iyong banal na salita. At ang iyong banal na Espiritu, Lord, inihiling po namin na kumilos, Ama, sa aming kalagitnaan. Mangusap, Panginoon, O Diyos. Hallelujah, sa makapangyarihang paraan. At anuman, Lord, ang pag-atake na gagawin ng kaaway, Lord, sa pananampalataya, ay amin pong sinasansala, Panginoon. Ginagapos, O Diyos, hallelujah, sa banal na pangalan at banal na dugo ng Panginoong Hesukristo. Maraming salamat po, Diyos. Sinangkin namin, God, ngayong hapon ang tagumpay mula sa iyo. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Sa ngalan ng Panginoong Jesus, ang lahat ng mga anak ng Diyos ay magsabi ng Amen, Amen, Hallelujah. Hallelujah. Repentance. Ang akin pong ibabahagi sa inyo ngayong hapon ay isang common Hallelujah chapter na well known o kilalang kilala at alam na ng maraming Kristiyano. Ang kwentong ito ng ating Panginoon Kristo, ito po isang parabola patungkol sa mag-ama. Hallelujah. Ito po ay madalas na ating naririnig sa mga ngaral ng salita ng Diyos patungkol po sa prodigal son o ang alibuhang anak. Kaya makibasa po kayo sa akin kung meron po kayong mga banal na kasulatan. Kayo po ay makibukas ka sa akin sa Lucas Kapitulo 15, mga talatang Hallelujah 11 hanggang 32. Ganito po ang pagkakasabi, Lucas 15, talatang 11 hanggang 32. At sinabi niya may isang tao na may 2 anak na lalaki. At sinabi na kanyang ama ng bunso. At sinabi sa kanyang ama ng bunso, Ama, ibigay mo sa akin ang bahagi ng iyong kayamanang nauukol sa akin. At binahagi niya sa kanila ang kanyang pagkabuhay. At hindi nakaraan ng maraming araw ay tinipong lahat ng anak na bunso ang ganang kanya at naglakbay sa isang malayong lupain at do'y inaksaya ang kanyang kabuhayan sa palunging pamumuhay. At nang magugol na niyang lahat ay nagkaroon ng isang malaking kagutom sa lupaing yaon at siya ay nagpasimulang mga ilangan. At pumaroon siya at nakisama sa isa sa mga mamamayan sa lupaing yaon at sinugo niya siya sa kanyang mga parang upang magpakain ng mga baboy. At ibig sana niyang mabusog ang kanyang tiyan sa mga ipa na kinakain ng mga baboy at walang taong magbigay sa kanya. Natapot nang siya ay makapag-isip ay sinabi niya, ilang mga alilang upahan ng aking ama ang may sapat at lumalabis na pagkain. At ako'y rito'y namamatay ng gutom. Magtitindig ako at paroroon sa aking ama at aking sasabihin sa kanya, Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyong paningin. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak mo, gawin mo akong tulad sa isa sa iyong mga alilang upahan. At siya nagtindig at pumaroon sa kanyang ama. Tatapot samantalang nasa malayo pa siya, ay natanawan na siya ng kanyang ama at nagdalang habag at tumakbo at iyakap siya sa liig at siya ay hinadkan.
At sinabi ng anak sa kanyang ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyong paningin. Hindi na ako dapat na tawaging anak mo. Datapot sinabi ng ama sa kanyang mga alipin, dalhin ninyo ritong madali ang pinangmabuting balabal at isuot ninyo sa kanya. At lagyan ninyo ng singsing ang kanyang kamay at mga panyapak ang kanyang mga paa. At kunin ninyo ang pinatabang guya at inyong patayin at tayo'y magsikain at mangagkatuwa. Sapagkat patay na ang anak kong ito at muling nabuhay, siya'y nawala at nasumpungan. At sila'y nangagpasimulang mangagkatuwa. Nasa bukid nga ang anak niyang panganay, at nang siya'y dumating at malapit sa bahay, ay narinig niya ang tugtugan at ang sayawan. At pinalapit niya sa kanya ang isa sa mga alipin at tinanong kung ano kaya ang mga bagay na yaon. At sinabi sa kanya, dumating ang kapatid mo at pinatay ng iyong ama ang pinatabang guya dahil sa tinanggap niya na ligtas at magaling. Katapot nagalit siya at ayaw pumasok. At lumabas ang kanyang ama at siya'y namanhik sa kanya. Datapot siya sumagot at sinabi sa kanyang ama, narito ang maraming taon nang kita'y pinaglilingkuran at kailan may hindi ako sumuway sa iyong utos at kailan may hindi mo ko binigyang kailanman ng isang maliit na kambing upang ipagkatuwa ko sa aking mga kaibigan. Datapot nang dumating itong anak mong umubos ng iyong pagkabuhay sa mga patotot, ay pinagpatay mo siya ng pinatabang guya. At sinabi niya sa akin, anak, ikaw ay palaging nasa akin at iyong lahat ng akin. The last verse 32, datapot karapat dapat magkatuwa at magsaya tayo sapagkat patay ang kapatid mong ito at muling nabuhay at nawala at nasumpungan. Purihin ng Diyos sa kanyang salita na ating nabasa ngayong hapon. Repentance. The total repentance. Hallelujah. Ang tunay na pagsisisi. Hallelujah. Ating pong nabasa, isa pong kilalang na tinaguri ang The Prodigal Son. Ang pagsisisi ay isang napakahalagang bahagi sa ating buhay bilang mga Kristiyano o mga tagasunod ni Kristo. Hindi lamang tayo kailangan magsisi ng una nating iniwan o pinabayaan ang ating mga kasalanan at tinanggap ang kaligtasan, kundi may mga panahon o oras na kailangan nating magsisi habang sumusunod tayo kay Kristo at mapagtanto na nagkasala tayo sa ilang mga paraan. Amen. Whose heart when I sin? Sino ang nasaktan nung ako'y magkasala? Yan po ang unang punto sa nais kong ibigay sa inyo. The parable of the prodigal son is applicable both to a sinner receiving salvation for the first time into a Christian who has sinned. Hallelujah. Today we will look at the parable as portraying a Christian who has sinned. Ang parabola ng alibugang anak ay nakalagay para sa kasalanan o nababagay para sa kasalanan, nakatanggap ng kaligtasan sa kauna-unahan at sa mga Kristiyano o mga tagasunod ni Kristo na nagkasala. Amen. Sa ngayon, titingnan natin sa parabola bilang paglalarawan sa isang Kristiyano na nagkasala at lubos na nagpakumbaba at nagsisi sa kanyang mga nagawang kasalanan. Hallelujah. What happened when a Christian sins but has not yet repented? Ano ang mangyayari kapag ang mga Kristiyano na nagkasala ay, hallelujah, nagkakasala ngunit hindi pa nagsisisi? Unang-una, he feels miserable. In fact, he feels more miserable than a non-Christian. While a non-Christian feels an emptiness in his life, he does not know what is lacking. A carnal Christian, on the other hand, remembers what it was like to taste and enjoy the love of God and the sweetness of His fellowship, which are now lost because of his unconfessed sin.
His spirit is now literally starving. Hallelujah. Nararamdaman niyang para siyang kawawa. Ang totoo, nararamdaman niyang kawawa siya ng higit kaysa mga hindi mananampalataya. Samantalang isa hindi mananampalataya ay nakakaramdam ng kakulangan sa kanyang buhay. Hindi niya alam kung ano ang kakulangan o wala sa kanya. Ang isang karnal na Christian sa ibang banda ay natatandaan o naalala niya kung ano ang nalasap at kasiyahan sa pag-ibig ng Diyos at tamis ng kanyang pakikisama sa mga anak ng Diyos. Na sa ngayon ay nawala dahil sa kasalanang hindi niya ipinahayag o pinagsisisihan. Ang kanyang espiritu o kaluluwa ay literal na gutom. Hallelujah. Ilan niyo po ba na kapag ang isang Kristiyano ay nagkakasala, nakakaramdam po siya ng para siyang kawawa. Para siyang kawawa. Hallelujah. Nakakaramdam po siya ng para siyang kawawa. At nararamdaman niyang kawawa siya ng higit kaysa sa mga hindi mananampalataya. Hallelujah. Bakit? Kasi po tayong mga Kristiyano, kapag tayo nagkakasala, nakakonsensya tayo. Because of the Holy Spirit. Kinukumbikta tayo ng banal na Espiritu. Yung conviction ng Holy Spirit, hallelujah, ay sumasa atin. Kaya tayo bilang mga tumanggap kay Kristo, kapag tayo nagkasala o nakagawa ng kasalanan, parang iniisip natin na kawawa tayo. Lalo na kapag hindi tayo nagsisisi sa ating mga kasalanan. Pag hindi natin ipinahayag o itinatago natin yung kasalanan. Amen? Para tayong kawawa. Amen? Nararamdaman nating tayo'y kawawa. Ang totoo, nararamdaman natin kawawa tayo na higit sa mga hindi mananampalataya. Amen? Hallelujah. A carnal Christian, on the other hand, remember what it was like to taste and enjoy the love of God in the sweetness of His fellowship, which are now loose because of His unconfessed sin. His spirit is now literally gutom. Amen? Gutom ang kaluluwa ng isang tao o isang anak ng Diyos kapag nagkakasala. Lalo na hindi niya ito pinahayag. Hallelujah. Hindi niya ito ikinoconfess. Nililihin niya, itinatago niya. Maraming ganitong Kristiyano ang nagtatago ng kasalanan dahil nahihiya kay pastor, nahihiya sa mga kapatiran. Kaya kung minsan isa sa mga nagiging dahilan kung bakit ang isang Kristiyano ay nanlalamig at nagiging dahilan ng hindi napagdalo sa gawain ng Diyos dahil sa natatagong kasalanan na hindi niya ikinukumpes. Amen. Alam niyo po ba na pag tayo ay nagkakasala, nakakagawa ng kasalanan, ang ating Diyos Ama ay nagdadalamhati. Amen. The Father is grieved and longs for the Son to repent and come back to Him. Amen. Hallelujah. Glory to God. Ang Diyos Ama ay nagdadalamati at hinahangad na ang anak ay magsisi at bumalik sa Kanya. Ayan po yun. After we sin, what are the thoughts that prompts us to repentance? Pagkatapos nating magkasala, ano ang mga kaisipang nag-uudyok sa atin para tayo magsisi? Para tayo magsisi, unang-una, takot at parusa. Ito yung nag-uudyok sa atin. Kapag tayo nagkasala, inuudyukan tayo magsisi dahil naroon ang takot na tayo ay maparusahan. Naroon ang takot, hallelujah, na tayo ay ang ating kaluluwa ay mapunta sa impyerno. Amen. Pangalawa, nais na mabuksan ang damdamin ng pagkakasala o nais nating mawala ang nararamdaman nating pagkakasala. Yan ang dahilan kung bakit uudyukan tayo na magsisi sa ating mga kasalanan. Dahil nais nating mawala yung kasalanan natin, mapatawad yung kasalanan natin, maging malinis tayo sa harapan ng Diyos. Amen? Hallelujah. At gaano kadalas natin pinapahalagahan na pinighati natin ang ating Ama sa langit
Gaano natin kadalas yun? Halimbawa, nagkakasala tayo. Hindi natin nalalaman na kapag tayo nakagawa ng kasalanan at inililihim natin ang kasalanan, pinipigati natin ang Diyos Ama sa langit. At gaano ito kadalas at bakit? Gaano natin kadalas pinipigati ang Diyos at bakit? Amen? Tandaan po natin, kapag ang isang tao ay naging isang tunay na Kristiyano, ang sentro ng kanyang atensyon ay hindi na dapat ang kanyang sarili. Amen? Kung hindi ang Panginoong Hesus at ang Diyos Ama, hindi niya na dapat palaging inilalagay sa kanyang isip kung paano magiging masaya siya para sa kanyang sarili. Kung hindi, kung paano niya mabibigyan, hallelujah, ng kaluguran ang ating Ama sa langit. At kung paano niya mamahalin siya o ang Diyos, kung paano niya mamahalin ang Diyos, at kung paano siya magdalamhati. Amen? Tayo bilang mga Kristiyano, dapat hindi na yung sarili natin yung sentro, kundi ang dapat sentro ng ating buhay ay walang iba kundi ang Diyos Ama. Ang Panginoong sa magitan ng Panginoong Kristo. Hallelujah. Dapat kalimutan natin yun. Hallelujah. Kalimutan natin ang ating sarili. Kalimutan natin na maging sentro ang ating sarili, yung mga gusto natin. Dapat ang Diyos ang pinakasentro ng ating buhay bilang mga Kristiyano. Nagdadalamhati ang Diyos pag nakikita niya ang kanyang mga anak ay nagkakasala at hindi nagsisisi. Inililihim, itinatago dahil natatakot, nahihiya sa mga kapwa mananampalataya at kay pastor. Hallelujah. At ang ikalawang puntos, steps to true repentance. Mga hakbang patungo sa tunay na pagsisisi. Ito po ay mababasa natin sa mga verses 17 hanggang 20. Basahin po natin 17 hanggang 20. Tatapot nang siya'y makapag-isip ay sinabi niya, ilang mga alilang upahan ng aking ama ang may sapat at lumalabis na pagkain at ako rito ay namamatay ng gutom. Magtitindig ako at paroroon sa aking ama at aking sasabihin sa kanya, Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyong paningin. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak mo, gawin mo akong tulad sa isa sa iyong mga alilang upahan. At siya'y nagtindig at pumaroon sa kanyang ama, datapot samantalang nasa malayo pa siya, ay natanawan na siya ng kanyang ama at nagdalang habag at tumakbo at niyakap siya sa liig at siya'y hinadkan. Steps to true repentance, mga hakbang patungo sa tunay na pagsisisi. What are the steps in true repentance as portrayed by the younger son's action in the parable? Hallelujah. Ito po isang parabola patungkol po sa libugang anak. Amen. Ano ba ang hakbang sa tunay na pagsisisi? Hallelujah. Bilang isang larawan ng bunsong anak sa parabolang ito. What are the steps in true repentance as portrayed by the younger son's action in the parable? He came to his senses. Amen? Natauhan siya. Natauhan siya. Doon po sa talatang 17 hanggang 20 siya po, ang bunsong anak ay natauhan sa kanyang maling ginawa. Hallelujah. Napagtanto niya ang kanyang sitwasyon o kalagayan na kinaroroonan niya o kinalalagyan niya. Nabasa po natin na ang bunsong anak ay nilustay ang pera, ang kanyang mana. Hallelujah. At nang magkaroon ng tagutom sa lugar na yon, wala po siyang choice kundi pumasok ng trabaho. At doon siya po ay naging alila. Nagpapakain siya ng mga baboy.
Hallelujah. At nakakaranas po siya ng gutom. Gusto niyang kumain, pero ang sabi doon, kahit ipa, walang magpakain sa kanya. Kaya napag-isip-isip niya sa mga oras na yon, ang sabi niya, doon sa kanyang ama, sa tahanan ng kanyang ama, sobra-sobra yung pagkain ng mga alipin ng kanyang ama. Pero doon ay nagugutom siya. Samantalang doon ay nagugutom siya. Kahit na-compare niya yung kanyang sarili. Hallelujah, sa mga pagkakataon na yun. Hallelujah. Natauhan siya. Napagtanto niya ang kanyang sitwasyon o kalagayan na kinaroroonan niya o kinalalagyan niya. Pangalawa, ang mahakbang sa tunay na pagsisisi, hallelujah, ipinahayag niya na siya ay nagkasala o inamin niya ang kanyang pagkakamali. Amen. Ang sabi po rito sa verse 17, magtitindig ako at paroroon sa aking ama at aking sasabihin sa kanya, Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyong paningin. Nagsisi siya. Amen. Ipinahayag niya na siya ay nagkasala o inamin niya ang kanyang pagkakasala. Ikatlo, mahakbang sa tunay na pagsisisi, siya po'y bumangon at nagsimulang manumbalik sa kanyang ama sa verse 20. Ang sabi po sa verse 20, at siya'y nagtindig at bumaroon sa kanyang ama. Tatapos samantalang nasa malayo pa siya ay natanawan na siya ng kanyang ama at nagdalang habag at tumakbo at niyakap siya sa liig at siya'y hinadkan. Siya'y lumapit sa kanyang ama. Hallelujah. Bumangon siya at nagsimulang manumbalik sa kanyang ama. Glory to God. Hallelujah. Very often after we have sinned, we feel guilty but then do nothing. Kadalasan kapag tayo po ay nakakagawa ng kasalanan, nakakaramdam po tayo ng konsensya, nakukonsensya po tayo. Amen? Hallelujah. Pero wala po tayong ginagawang hakbang. Ganun po ang ibang Kristiyano. Nakakaramdam ng konsensya kapag nagkasala, pero walang ginagawa, hindi nagsisisi. Natatakot magsisi. Ayaw i-confess, ayaw lumapit kay pastor, nagkasala ako, nahiya. Dahil baka malaman ng mga kapatiran o ng mga kapwa mananampalataya. Iniisip niya, bababa ang kanyang pagka-Kristiyano, bababa ang kanyang pagkatao. At isa pa, baka isipin ng mga kapwa mananampalataya na namumuhay pa rin siya sa kasalanan. Kaya ganyan po ang nangyayari ngayon sa ating panahon. May mga Kristiyano, may mga anak ng Diyos na kapag nagkasala, itinatago lang ang kasalanan. Hallelujah. Natatakot ibayag. Natatakot magsisi. Subalit dito po nakita natin, ipinapakita po at inilalarawan ng bunsong anak, hallelujah, ang kanyang kamalian, ang kanyang pagkakamali, hallelujah, ang kanyang kasalanan sa magitan ng kanyang pagsisisi. Siya po'y nagpakumbaba. Hallelujah. Hindi po siya nagmatigas. Sapagkat na-compare niya ang kanyang sarili sa bahay ng kanyang ama, doon sa sitwasyon na kanyang kinalalagyan bilang isang tagapagpakain, alila. Hallelujah. Sa lugar na yon na kanyang pinuntahan. Na-compare niya. Nasa tahanan ng kanyang ama, maraming pagkain sagana, samantalang doon sa kanyang kinaroroonan, halos wala siyang makain. Kahit iba ang sabi roon, kahit iba walang sumubok na magpakain sa kanya o magbigay. Kadalasan, pagkatapos nating magkasala, nakukonsensya tayo, subalit wala tayong ginagawa o hindi tayo nagsisisi. Bakit? Alam ko, ang bawat isa sa atin ay mayroong karanasang ganito. Ang ibang kapatiran natin, ang ibang mananampalataya ay nagkaroon ng ganitong karanasan. Na kapag nagkakasala, ay hindi nagsisisi. Natatakot magsisi. Nung tayo ba ay nagkasala, nakukonsensya ba tayo? Wala ba tayong ginagawa? Hindi ba tayo nagsisisi? Meron pa din bang nagpagkakasala o nagkakasala sa buhay ko na hindi ko napagsisihan? O meron ba tayong kasalanan
na nagawa na hindi pa natin napagsisihan sa ating buhay. Hallelujah. Glory to God. Ang ikatlo, the waiting father. Ang ikatlong puntos po. The waiting father. Ang naghihintay na ama. Basahin po natin sa verse 24. Hallelujah. 20 hanggang 24. At siya nagtindig at umaroon sa kanyang ama, datapot samantalang nasa malayo pa siya, ay natanawan na siya ng kanyang ama at nagdalang habag at tumakbo at niyakap siya sa liig at siya hinadkan. At sinabi ng anak sa kanyang ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyong paningin, hindi na karapat dapat sa natawaging anak mo. Datapot sinabi ng ama sa kanyang mga lipin, dahil hindi ninyo rito madali ang pinakamabuting balabal at isuot ninyo sa kanya. At lagyan ninyo ng singsing ang kanyang mga kamay at mga panyapak ang kanyang mga paa. At kunin ninyo ang pinatabang guya at inyong patayin at tayo'y magsikain at mga katuwa. Sapagkat patay na ang anak kong ito at muling nabuhay. Siya'y nawala at nasumpungan at sila'y nagpasimulang mga katuwa. The waiting father, ang amang naghihintay. Hallelujah. Nakita natin dito na pagkatapos magkamali ng bunsong anak, siya'y magtindig, bumangon, at nagtungo siya sa tahanan ng kanilang tahanan, sa tahanan ng kanyang ama. Sa maikling salita, siya po'y nanumbalik, nagsisi. At samantalang siya ay paparoon, ay nakita siya ng kanyang ama na naghihintay. Hallelujah. Matagal na pala siyang inaantay ng kanyang ama na magbalik sa kanilang tahanan. At nakita po natin doon na ang ama ay willing na tinanggap, hallelujah, taos puso na tinanggap ang kanyang anak na bunso. Nasa kabila ng pagkakasala ng kanyang anak, na nilustay ang kanyang yaman, hallelujah, sa masamang pamamaraan. Hallelujah. Hindi natin kung anong klaseng pamamaraan ng ginawang paglulustay ng kanyang bunsong anak. Subalit tinanggap niya pa rin. Ito ay bukas palad na kanyang tinanggap. Hindi niya ni-reject, hindi niya ni-refuse ang kanyang anak. Kundi tinanggap niya. Hallelujah. Inantay niya ang kanyang anak na magbalik loob sa kanya. Hallelujah. At ang sabi po doon, siya'y binihisa, nagutos ang kanyang ama sa mga alipin na isuot ang magandang balabal, lagyan ng singsing ang kanyang mga kamay, at lagyan ng panyapak ang kanyang mga paa. Ito po ay nagpapakita ng kamaharlikahan. Kung gaano kaimportante sa ama ang kanyang anak na nanumbalik. Hallelujah. Glory to God. Dahil siya ay nagsisi. Hindi siya nag-atubili na lumapit sa Panginoon, sa kanyang ama, kahit siya ay nagkasala. Isinaisantabi niya ang pride. Sapagkat alam niya, nalalaman niya na kapag hindi niya isinisantabi ang kanyang pride, malaki ang mawawala sa kanya. Kaya't ganun po ang nangyari. Hallelujah. Pinakikita, hallelujah, ang pag-ibig ng ating Ama sa langit. Sa verse 20 and 24. Naniniwala tayo doon. Subalit kung minsan, hallelujah, tayo ay nagtubiling lumapit sa Diyos at pagsisihan ng ating mga kasalanan. Naniniwala tayo na tayo ay mahal ng Diyos. Subalit sa kabilang banda, hallelujah, nag-aatubili tayong lumapit sa Diyos, hallelujah, pagsisihan ang ating mga kasalanan. Ito po ang kakulangan minsan sa isang Kristiyano, yung pride. Hallelujah. Alam naman natin ang Diyos, anytime welcome ang mga tao na lumapit sa Kanya, magsisi sa mga kasalanan. Ang Diyos ay palagi naghihintay sa atin. Katulad po ng ipinakikita ng parabolang ito sa alibughang anak. Nang ama ay willing at handang palagi tumanggap sa kanyang anak na nagsisi, na nagkasala at nagsisi. Ganyan din po ang ating Ama sa langit. Ano man ang ating mga kasalanan sa buhay, hallelujah. Marahil magnanakaw ka, mamamatay tao ka, rapist ka,
Lahat ng bisyo na sa iyo. Marahil sinasabi mo sa iyong sarili, wala na akong pag-asa. Wala na ang tao na tumatanggap sa akin sapagkat ako'y masama. Nagkakamali ka. Meron pa ang Diyos. Kung hindi ka man tanggap ng mga kaibigan mo, ng mga kapitbahay mo, hallelujah, ng mga kamag-anak mo, ng pamilya mo, dahil sa sobrang sama na ginawa mo, meron pa rin na hanggang tumanggap sa iyo at kumikilala sa iyo. Basta magsisi ka lang. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Hallelujah. Hallelujah. And sabi po sa 1 John chapter 1 verse 9, if we confess our sin, He is faithful and just, that we forgive and cleanse our sins. Our sins. Hallelujah. Na kung ipahayag natin sa ating labi ang ating mga kasalanan, ang Diyos ay tapat. Hallelujah. At banal. At handa niya tayong linisin sa lahat ng ating mga karumihan. Hallelujah. Glory to God. Ang pinakamagandang bagay tungkol sa kwento ng alibuhang anak ay ang kanyang pagbabalik sa kanilang tahanan upang hanapin ang kanyang ama nag-antay sa kanya. Hallelujah. Glory to God. Iyan po ang pinakamagandang kwento o bunga. Hallelujah. Yung panunumbalik ng kanyang bunsong anak. Hallelujah. Sa kanilang tahanan. Ganun din po sa atin. Dapat po tayong manumbalik sa ating Panginoong, sa ating Diyos sa masamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Sa ating pong pagsisisi. Talikdan po natin, hallelujah, ang pride. Alisin po natin ang pride. Kung nahiya kang lumapit dahil ikaw ay may kasalanan, ano man ang kasalanan na nasa iyo ngayon at nahiya kang i-confess, kapatid, itabi mo ang espiritu ng pagmamataas o espiritu of pride. Yan ay kay Satanas. Ayaw ni Satanas na ibayag mo ang iyong kasalanan sapagkat alam niya na kapag pinahayag mo ang Diyos, ang banal na espiritu ay kikilos sa buhay mo at gagamitin ka ng Diyos sa kanyang kaharian. At pagpapalain ka, katulad po rito, pinagpala po yung bunsong anak. Tinanggap siya, hallelujah, bilang isang tunay na anak, hindi isang alipin. Hallelujah, makapabasa po natin dyan ang sabi ng anak, gawin niyo lang po akong isang alila, katulad ng alila ninyo. Pero ang sabi ng ama, suotan niyo siya ng balabal. Hallelujah. Bigyan niyo siya ng panyapak, suotan niyo siya ng singsing. Ito po yung nangangahulugan lamang. Hallelujah, sumisimbolo. Hallelujah, tayo ay mga anak ng Diyos. Tayo ay mahalaga sa Diyos. Tayo ay mga mahalikang anak ng Diyos. Ayaw ng Diyos na tayo ay mawalay sa kanyang piling. Ang nais ng Diyos, tayo ay manumbalik sa kanya. Hallelujah, tayo po ay magsisi sa ating mga kasalanan. Hallelujah. Ang ama ay palaging naroon naghihintay sa kanyang anak upang gumawa ng maayos na pagtugon sa kanyang pagbabalik. Ayan po ang nakita natin doon. Tinanggap siya ng ama, yung alibughang anak. Na bagamat ano ang sama na ginawa ng kanyang anak, hallelujah, siya ay patuloy pa rin na tinanggap ng kanyang ama bilang isang tunay na anak. Hallelujah. Hala, nagkasala ng malubha sa krimen. Ayan po ang ika-4 na puntos. Guilty of the same crime. Babasa po natin sa verse 25 hanggang 32. Hallelujah. Ang sabi po rito, nasa bukid nga ang anak niya ang panganay at nang siya'y dumating at malapit sa bahay ay narinig niya ang tugtugan at ang sayawan. At pinalapit niya sa kanya ang isa sa mga alipin at tinanong kung ano kaya ang mga bagay na yaon. At sinabi niya sa kanya, dumating ang kapatid mo at pinatay ng iyong ama ang pinatabang guya dahil sa siya ay tinanggap niya na ligtas at magaling. Katapot na galit at ayaw pumasok at lumabas ang kanyang ama at siya ay namanhik sa kanya. Katapot siya ay sumagot at sinabi sa kanyang ama, narito, maraming taon nang kita'y pinaglilingkuran at kailan may hindi ako sumuway sa iyong utos. At gayon may hindi mo ako binigyang kailanman ng isang maliit na kambing upang ipakipagtuwa ko sa aking mga kaibigan. Tatapot nang dumating ang itong anak mong umubos na iyong pagkabuhay sa mga patotot, ay ipinagpatay mo siya ng pinatabang guya. At sinabi niya sa kanya, anak, ikaw ay palaging nasa akin at iyo ang lahat ng akin.
Datapwat karapat-dapat mga katuwat at mga magsay tayo sapagkat patay ang kapatid mong ito at muling nabuhay at nawala at nasumpungan. Guilty of the same crime. Hallelujah. Nagkasala ng malubha sa krimen. So sa paanong paraan, sa anong mga detalye, nilalarawan ni Jesus ang ugali ng nakakatandang kapatid. Dito different, no? Different yung ugali ng bunso at yung matanda. Yung matanda, yung panganay, nagselos siya. Ikinumpir niya yung sarili niya, sabi niya, patagal ako nagtrabaho sa maraming taon, gumawa ako hindi kita sinuway sa utos mo, naging mabuti akong anak, pero kailanman hindi mo ako pinaghandaan ng katulad ng paghahanda mo sa anak na kung saan nilustay niya ang kanyang mana, ang kanyang kayamanan na binigay mo sa kanya, ginamit niya sa mga patutot. Hallelujah. Nakikita natin differentiate ng attitude ng bunso. Hallelujah. Ano ang kanyang pangunahing problema? Ang kanyang pangunahing problema ay kulang sa pag-ibig o kulang sa pagmamahal sa kanyang kapatid at sa kanyang ama. Hindi siya natuwa sa pagsisisi at pagbabalik ng kanyang kapatid. Siya ay nagtatrabaho para sa kanyang ama sa maraming taon. Marahil hindi dahil sa pagmamahal niya sa kanyang ama, kundi sa tungkulin bilang anak. Hallelujah. Ang ilan sa atin na naglilingkod sa Diyos ng maraming taon ay kailangan suriin muli ang ating pag-uugali. Naglilingkod ba tayo dahil sa pagmamahal natin sa ating Diyos, Ama? Sa ating kapatid na lalaki at mga kapatid na babae? O tayo ba ay naglilingkod lamang dahil sa meron tayong tungkulin at hindi dahil sa pagmamahal? Kailangan ba natin pagsisihan ng ating mga kasalanan? Hallelujah. Dapat nating malaman kung gaano natin pinipigati ang ating Diyos Ama sa langit kapag nagkakasala tayo at kung paano natin mailalagay lamang ang ating mga sarili sa isang malungkot na kalagayan kung gagawin natin ito. Matapos nating mapagtanto, dapat nating ipagtapat ang ating mga kasalanan at humingi ng kapatawaran mula sa ating Ama. Hallelujah. Yan po ang pangangaral ngayon patungkol po sa alibughang anak. Na kailangan tayo ay magsisi sa ating mga kasalanan. Ano man ang bigat, ano man ang laki ng ating mga kasalanan bilang mga Kristiyano, hallelujah, tayo ay po, ipahayag natin yan sa ating labi, tayo po ay magsisi, tayo po ay lumapit sa Panginoon, tayo po ay magpakumbaba, hallelujah. Sapagkat kung hindi po tayo magsisisi, kung hindi po natin ipapahayag ang ating kasalanan, patuloy lang tayong aalipinin ng kasalanan o ng espiritu ng kasalanan na inilagay sa atin. Hallelujah, ni Satanas ang magitan ng ating pride. Hallelujah. Dito po tinuturuan tayo ng parabolang ito ng Panginoong Jesucristo na tularan natin ang alibughang anak. At huwag po nating tularan ang nakatatandang kapatid niya na wala pong pag-ibig. Nagjealous po siya, nagtampo po siya. Sapagkat doon po nakita natin na wala siyang pong pag-ibig. Hallelujah. Sa kanyang kapatid at sa kanyang ama. Kundi ginagawa niya lamang kanyang tungkulin bilang anak. Hallelujah. Subalit sa pagmamahal wala po siya. At tayo bilang mga mananampalataya, kung meron pa tayong mga kapatiran na nagkasala, huwag po natin silang laitin. Huwag po natin sirain ang kanyang buhay. Kundi tulungan po natin siya na makapanumbalik sa paglilingkod sa Diyos. Hallelujah, na kasama po natin. Sapagkat ang kaligtasan po ay hindi lamang puro po para sa isa, kundi para sa lahat. Hallelujah. Ayan lamang po at maraming salamat po sa inyong lahat. Naway ang pangangaral na ito ay magbigay ng hamon, hallelujah, at kaalaman sa bawat isa at maging kalakasan sa ating paglilingkod. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat po, Ama, sa mga oras nito na binigay mo po sa amin. Na muli kami, Panginoon, na nakarinig o Diyos ng pangangaral ng salita ng Diyos mula sa iyong lingkod. Maraming salamat po, Diyos, sa hamon ng buhay sa aming paglilingkod sa iyo. Maraming salamat, O Diyos, sa kaalaman, God, na ibinigay mo po sa amin sa mga pagpapala, O Diyos, ngayong hapon, sa magitan ng iyong banal na salita na amin pong narinig. God, gamitin mo po kami, O Diyos, sa iyong kaharian, Lord, O Diyos. Hallelujah. Nataos puso sa amin, O God, sa aming paglilingkod sa iyo. At bilang mga anak mo, Panginoon, O Diyos, hallelujah. Nais po namin tularan, O Diyos, hallelujah, alibughang anak, ang bunsong anak, na
Amin pong narinig o Diyos ngayong hapon o Diyos sa pagsisisi sa kasalanan, Panginoon. Hallelujah. Tulungan mo po kami, Panginoon, o God, na patuloy na maging masunurin sa iyong kalooban. Hallelujah, sa aming paglilingkod sa iyo. At ikaw na po, Panginoon, bahala o Diyos sa aming buhay. Kami po ay maglilingkod sa iyo, Panginoon. Ano man o Diyos ang mangyari, ano man o Diyos, mga pagsubok na dumating sa aming buhay, Lord. We will serve you, Lord. Hallelujah. Me in our house, God. Hallelujah. Maraming salamat po, Diyos. Ito pong aming samod dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen.